Hallelujah. So, good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat Lord sa pagkakataon na ito dahil patuloy na pinagkakatipon-tipon mo ang iyong mga anak upang ikaw ay papurihan at upang mapakinggan ang iyong banal na salita. Kaya dalangin ko Diyos, patuloy na mangusap ka sa iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. So kung may mga Bible po tayo dyan, makipagbuklat po kayo sa akin. In the book of 2 Corinthians 5, verses 18 to 19. Okay, sabi po dyan. Sa 2 Corinthians 5, verses 18 to 19, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. So praise the Lord. Dahil alam po natin na this is one of the essence of Christmas today. Kung bakit isinilang sa mundong ito ang anak ng Panginoon, sabi diyan, He has committed us, sabi diyan, the message of reconciliation. Kaya po malapit na pong magtapos ang taon na ito. So pag sinabing there is the message of reconciliation, sana po magtatapos po ang taong ito na we are reconciled. Kanino? Sa mga taong medyo nakaaway natin sa taon na ito. No? Kung meron man mga taong nandyan sa nakapaligid sa atin, no? So kinakailangan talaga na i-apply natin ang salita ng Panginoon. Because this is one way kung bakit isinilang sa mundong ito ang anak ng Diyos to have reconciliation through Him. So this afternoon, our topic is about the three process involves in reconciliation. So titingnan po natin sa kanyang salita na meron pong tatlong bagay, no? The three processes involved in reconciliation. Okay. So, bago ko po sabihin sa inyo ang number one, tingnan po muna natin ang example ng kwento po ng magkapatid in the Old Testament na sino yung kambal in the Old Testament? Na merong hindi sila pagkakaunawaan. No, Esau and Jacob. So, tingnan muna natin in Genesis 25, verses 29 to 34. Bakit nga ba hindi sila nagkaunawaan na magkapatid? Which is nangyayari din right now. Baka maaaring may mga kapatid kayo, naturally, hindi lamang po spiritually, na medyo kagalit ninyo kahapon. O merong hindi magandang nangyari. So, ito po yung kwento po ng magkapatid na ito. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished, gutom na gutom daw si Esau. Eh nagluluto si Jacob. Ay, magaling palang magluto si Jacob, no? Verse 30, sabi diyan, he said to Jacob, quick, let me have some of that red stew. I'm famished. That is why he was also called Edom, because it is red. So, ang niluluto niya kung sa Tagalog sana sa mga Pilipino, no, yung dessert ba namin kagabi, kasi ayan, may nag-birthday kasi na kapatid ng anak ng kapatid natin, so dinala kami sa restaurant kagabi at ang dessert po namin ay nandun po yung minatamis na pulang sitaw. Ayan, yun yung dessert. Ayan, yun yung niluto ni Jacob. Okay, and then sabi po dyan sa verse 31, Jacob replied, first sell me your birthright. Oh, bakit gusto pong makuha ni Jacob yung birthright? Kasi during that time, kung ikaw yung panganay, pag inheritance sana yung pag-uusapan, doble yung magiging inheritance mo. So, ibig sabihin yung pagiging panganay mo,
having birthright, parang pag sa kapangyarihan sana doble ang kapangyarihan mo, parang mas tinitingala ka compare sa iyong mga other siblings. So, gusto ni Jacob, kasi di ba naunang ipanganak si Esau, sumunod si Jacob, although they are kambal, may mga kambal na talagang may nauuna, kaya nga kahit na kambal sila, nauna lang ng ilang minuto, tatawagin niyang kuya or ate. No? Yan. So, sabi ni Jacob, first sell me your birthright. And verse 32, sabi naman ni Esau, look, I am about to die. Esau said, what good is the birthright to me? Hindi niya binigyan ng halaga yung pagkakaroon niya ng birthright ng dahil lamang sa gutom. Sana wag nating gayahin si Esau, No. Kasi may konti ka lang na kailangan. Ayan, parang baliwala na sa yung kinakailangan sanang maging yung bang talagang importante. Nawawalan siya ng importansya. Imbis na napaka-importanting bagay sana, parang madali mo lang na naibigay, mawala sa iyo. So, ganun yung nangyari kay Esau. No? And then sabi po dyan sa verse 33, but Jacob said, swear to me first. Ay talagang meron pang I promise you, I pledge. No? Meron pang nangangako ako. Yan. Swear to me first. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Ay talagang nangako, no? Na ibibigay niya yung kanyang birthright kapalit ng isang mangkok po na kakainin na minatamis na red stew, sabi dyan. And verse 34, sabi niya, then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank, and then got up and left. So Esau despised his birthright. So ito po yung unang kwento na nangyari. He despised his birthright. And then ang pangalawang senaryo na naman, no? Na ito na po yung talagang makikita natin dito na ito na yung pinaka-worst na nangyari sa kanilang dalawa, di ba? Because it refers to blessing. No, yung second na senaryo na nangyari sa kambal na ito. 'Di ba? Narinig ni Rachel. No? Rachel ba yung asawa? Si Rebecca pala. Okay. Narinig ni Rebecca. Right? Si Rebecca, yung asawa ni Isaac. Yes. Kasi si Isaac, ang anak niya si Jacob at Esau, right? So narinig ni Rebecca na sinasabi ni Isaac, kasi nga ang paborito ni Rebecca ay si Jacob. Right? Si Isaac naman ay si Esau. So sabi ni Isaac, ay Esau, kumuha ka mga suka. And then after that, ipagluto mo ako. And then after na makain ko yun, I will give my blessing to you. Sabi po ni Isaac, narinig ni Rebecca. So ang ginawa ni Rebecca, tinawag niya si Jacob. And then mabalahibo kasi si Esau, so ang ginawa ni Rebecca ay nilagyan din niya ng parang balahibo yung itong si Jacob. No? At sabi niya na kumuha ng alagang tupa. At niluto ni Rebecca, and then sabi niya kay Jacob, dalhin mo ito sa iyong ama. So dala-dala po ni Jacob, no, para ipakain sa kanyang father na si Isaac. And then, sa madaling salita, si Jacob ay nagpanggap na Esau. At nung nakain na niya yun, nakain na ni Isaac, he now give his blessing. Kanino? Kay Jacob. And then after that, years come Esau. Kasi nga, nangaso siya. Niluto niya. And then, when he go to his father, sabi niya, Father, kainin mo na ito so that you can bless me. Nagtaka ngayon si Isaac, sabi niya, meron na. Sino yung nauna? And then they found out it is Jacob. So, that is the beginning. Nagalit si Esau. Sabi niya, hintayin ko lang.
may plano siya na gusto niyang patayin si Jacob. Kasi sabi niya, kinuha na nga niya ang birthright ko, pati pagpapala. Kasi di ba sabi niya, Father, Father, bless me. Sabi din ni Esau. So ano po yung naging blessing ni Esau? Sinabi doon na he's going to serve his brother. So nawala yung kanyang pagpapala. So doon na po nagkaroon ng alitan ang magkapatid na ito. So ang nangyari, Jacob flees to Laban. Umalis siya. Punta siya kay Laban. Laban is the brother of Rebecca. Right? Okay. Brother ni Rebecca siya. So, yun yung naging sitwasyon, kaya nagkahiwalay. Merong hidwaan. Okay. So, sa kwentong ito, meron po tayong makikita dito that there are 3 processes involved in reconciliation. Number 1 is, natitingnan muna natin, is preparation. Preparation. That is the number 1 process. Alam natin na pag sinabing prepared, you're going to prepare, kahit na anong area po ng mga kinakailangan gawin, there is preparation, isn't it? At hindi madali po yung nag-prepare ka. Kinakailangan talaga na you need to concentrate, you need to do your part, kasi nga prepared ka eh, kinakailangan maging prepared ka. So preparation. So ano po ang ginagawa natin pag sinasabing preparation? Ay, kailangan po to have a repentant heart. Yan. Even in spiritually speaking, no. One way in order to prepare is that every time we need to have a repentant heart. Sabi doon sa Acts 3 verse 19, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. We experience it, di ba? Pag meron tayong nagagawang hindi tama, if we ask, nagrepent tayo, and then mararamdaman natin gumagaan yung ating pakiramdam. No? Alam natin, kaya nga sabi dyan, that times of refreshing may come from the Lord. So panatilihin po natin ang pagkakaroon po natin ng repentant heart. Ang repentant heart, hindi lamang po one time shot deal na tinatawag, kundi every time. Every time. Kaya yung puso natin, mahalaga talaga ang puso. No? So, kumusta na ang puso natin bago magtapos ng year 2023? Still okay pa rin ba na darating ang 2024 na still na maayos pa rin yung puso natin? So, panatilihin po natin ang isang pusong dalisay, ang isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Panatilihin po natin yan. So kung paano po natin iningatan ang puso natin this year of 2023, although some of you, maaaring nasugatan ang puso, maaaring umiiyak daw ang puso, o naging pusong mamon or pusong bato, no? Ang mahalaga po is that nananatili pa rin yung puso natin. No? Although nasaktan ka man, no? But praise the Lord dahil ang puso po ay mahalaga. No? So, panatilihin po natin yan kung paano po natin napagtagumpayanan at naging maayos ang puso natin, ganun din po sana ang parating na taon. At hindi lamang yan. In our preparation, we need to become a prayerful. Prayer. Colossians 4 verse 2. Ang prayer life natin. Itong year na ito, marami tayong ipinag-pray. Some already answered. Pero yung iba, hindi pa. Naghihintay pa rin tayo. Pero ang mahalaga mga kapatid, always be. No? Nandun po na talagang yung prayer life natin. Sabi dyan sa Colossians 4 verse 2, okay, Colossians 4 verse 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Kung paano po natin i-devote yung sarili natin through prayer in this year 2023, ganun din po in this year 2024.
At alam ko po na ang bawat isa sa atin ay marami pa po tayong hihilingin sa Panginoon. Kasi hindi po tayo nauubusan ng pangangailangan. Isang bit. Hindi tayo nauubusan ng mga dapat nating hingin sa Panginoon. Because without God, alam natin na hindi magiging maganda yung ating sitwasyon because God is the one who provide everything sa buhay po natin. So yung prayer life po natin, mga kapatid, kinakailangan pong ma-upgrade. Yan. Upgraded ba ang prayer life mo? Tanungin mo dyan sa katabi mo. No? Baka nakakalimutan niyang nanalangin this year 2023. Sana wag na niyang kalilimutan this 2024. Kung paano po sana tayo nanalangin this year 2023. Nandun din po na patuloy po nating mananalangin pa. Kasi ang dami pong nangangailangan ng prayer natin. No? Sabi ng kapatid kanina, gusto daw niya na the more pa siya na gamitin ng Panginoon. And this is one way. Para the more na gamitin tayo ng Panginoon, revive our prayer life. Because we can help people through our prayers. Hindi man nila nakikita or nalalaman na ipinag-pray natin sila, but we are part kung ipinag-pray po natin sila. Pag nakikita natin na sila ay yung buhay nila ay nagiging maganda. No? Nakikita mo na sinasagot ni Lord yung prayer mo para sa taong yan, di ba? Ang saya-saya natin. So we can help people through our prayer. Kaya yung prayer natin. So devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Okay. And the next one, na ginagawa po natin for preparation, we need also peace offering. No? Bakit kailangan ang peace offering? Oh. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin kung may nagregalo sa'yo this Christmas, baka may ginawa siyang hindi tama sa akin. Kaya niya ako niregaluhan. Ay, hindi po ganoon, no? Mahalaga po ang peace offering. Tingnan niyo. Balikan natin in Genesis 32, verses 13 to 16. Itong kwento po ng magkakambal. Diba? Kanina sabi natin na magkaaway. There's something na nangyari sa kanila, may gap na nangyari sa kanila. Sabi diyan sa Genesis 32, verses 13 to 16. He spent the night there, and from what he had with him, he selected a gift for his brother Esau. Years come Jacob. Ay talagang namili siya, sabi diyan. Gusto niyang regaluhan ngayon yung kanyang kapatid na si Esau. Because this is the day for them ng tinatawag na reconciliation. Na kung saan sa hinabahaba ng panahon, magkikita ang dalawang magkapatid na ito. Kaya in the part of Jacob, gusto niyang gumawa kasi nga, di ba, for him. Kasi nandaya siya Dinaya niya kasi yung kanyang kapatid. Kaya nasaktan, nanakit siya ng kanyang kapatid kung tutuusin. No? So, sabi ni Jacob, yan, namili po siya ng kanyang ireregalo sa kanyang kapatid. Verse 14, 200 female goats and 20 male goats, 200 ewes and 20 rams. Ay, mayaman na si Jacob, no? Kasi marami siyang mga animals. And then next verse, 30 female camels with their young, 40 cows and 10 bulls, and 20 female donkeys and 10 male donkeys. And verse 16, sabi diyan, he put them in the care of his servants, each herds by itself, and said to his servants, go ahead of me and keep some space between the herds. So, ang plano po ni Jacob is that sasalubungin niya ng regalo ang kanyang kapatid na si Esau. Siguro dito rin nakuha sa mundong ito, di ba? Tayo nga, pag umuwi tayo sa Pilipinas, namimili tayo ng pasalubong. Hello, sino sa inyo yung ano kayang ipapasalubong ko? No? Kinakailangang made in Hong Kong. Kaya buti na lamang mura yung t-shirt na Hong Kong with love. I love Hong Kong. Yan, di ba? Oh,
Siguro, ayan, kasi pasalubong, mahalaga. Di ba pag may dumarating at walang pasalubong, minsan nasasabi, pambira naman ito. Dumating pa, bumisita pa, wala man lang kadala-dala. Isn't it? Ang tao ay naghahanap ng pasalubong. Kung may pasalubong, ay parang tuwang-tuwa tayo, isn't it? Dahil siguro sa kaugalian na natin, this is part na nangyayari sa buhay, na hindi tayo basta-basta dumadalaw sa kaibigan, o minimit natin yung kaibigan natin na walang kadala-dala. Kahit pa paano meron at meron tayong pasalubong. Yan, di ba? May pasalubong. O, di ba? Minsan pag dumarating kayo dito, sabay-sabay kayo magdala ng tinapay. Kaya tuloy ang daming tinapay, ilang araw namin kinakain. Di ba? May mga pasalubong. Kahit na konting bagay lamang, di ba? Kasi iba yung impact kasi nasanay tayo dyan, especially for us Filipinos. Kaya nga kung umuwi tayo, tingnan ninyo yung mga daratnan natin sa Pilipinas, pag nakita ka, ano kaagad yung sinasabi nila? Hoy, pasalubong! Hindi ka man lang kukumustahin, yung pasalubong yung tinatanong. Yan, pasalubong. Okay. So, sabi rin po sa Deuteronomy 16, verses 16 to 17. Ayan. 3 times a year, all your men must appear before the Lord your God at the place He will choose. At the festival of unleavened bread, the festival of weeks, in the festival of tabernacles, no one should appear before the Lord empty-handed. Maging sa Panginoon, no? Na wag daw po tayong pupunta na empty-handed. Ayan nakalagay din sa kanyang salita. Verse 17, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Kaya even in the Word of God, talagang tinuturuan talaga tayo. No? So this is part, no, giving gifts para sa tao, para sa Panginoon. Okay. So that it's one-way preparation. Number 2, process. No? Ito yung tinatawag na forgiveness. Forgiveness. Kasi hindi mo sasabihin nag-reconcile ka sa isang tao pag walang forgiveness. Okay, balik tayo sa Genesis 33, verses 1 to 4. Jacob looked up and there was Esau coming with his 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the 2 female servants. He put the female servants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph's in the rear. Verse 3. He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. Talagang yung humbleness ni Jacob. Kasi andun yung kanyang takot, andun yung kanyang pangamba. Ano ba ang gagawin ng kapatid ko sa akin? Siguro nangangamba siya. Kasi remember na bago siya umalis, no? 'Di ba? May tangkang masama yung kanyang kapatid. Na darating yung time, sabi doon, na gusto niyang patayin si Jacob. Kaya nga pinaalis siya ni Rebecca, pinapunta sa kanyang kapatid na si Laban. So may pangamba even this time. So while is going to approach his brother, sabi diyan, no? He bowed down the ground 7 times. Makikita mo talaga yung kanyang humbleness na talagang gusto niyang mag-sorry, no? Kasi if you humble, andun yung parang sinabi niya, sorry brother, sorry. And then verse 4, sabi diyan. Ito yung magandang senaryo. Verse 4. But Esau ran to meet Jacob and embraced him. Praise God. No? Embrace him. He threw his arms around his neck and kissed him and they wept. Diba? Kung i-imagine natin, imagine, sa tinagal-tagal ng panahon,
And then na may hidwaan ng bawat isa. Andun yung agam-agam pangamba mo. Ano kaya ang pwedeng gawin sa akin pag kami nagkita? Pero this time, makikita po natin the example of reconciliation. No? Na in spite na ganun ang nangyari sa magkapatid na ito, there is forgiveness. Nagpapatunay, di ba? Kasi ang sabi dyan, embrace Him. Nag-iyakan sila. He threw His arms. Hindi yung binuntalan niya, hindi yung tinadyakan niya or sinabing, huwag kang lalapit. Hindi Kundi sabi dyan, he ran, tumakbo pa nga to embrace Him. At umiyak silang dalawa. Hindi na sila bata, matanda na. No? Noon nga hindi sila nag-iyakan, kundi galit. But now, makikita po natin. Kaya sana ganito po yung magiging example. No? Kaya kung may mga tao man na kagalit natin or pag dumating yung time na magkita, no? Magandang example ito na gagawin. No? Imbes na i-mention mo na yung nakaraan, yung nangyari noon, ayan, magyakapan na lamang at mag-iyakan. And then peace be with you. Diba? Okay. In Matthew chapter 6, verses 14 to 15, sabi doon, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Kaya kung tayo ay nagpatawad, of course we know that God will forgive us. Pero ang sabi doon sa verse 15, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So we don't have any option but to forgive. Kundi ang magpatawad. Kasi kung hindi pala tayo magpapatawad, hindi rin po tayo patatawarin ng Diyos. Kaya, lugi ka kapatid kung hindi ka nagpatawad. Because you don't also receive the forgiveness that comes from the Lord. Kaya wag na po nating dalhin yung pagiging unforgiveness this year of 2023. No? Ay 2024, wag na nating dalhin. Hayaan na natin, wag na rin nating sabihin, unforgiveness, kasama kitang mag-New Year, Wag na sana. Kundi nandun po na totally na malaya po tayo, totally na we forgive those people, sino man sila, ano man yung ginawa nila sa buhay natin, ayan. Just forgive them. It is for your own benefits. Para rin po sa kabutihan. Kasi sabi diyan, kung hindi po tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Kaya we rather forgive. Ano po yung mga example natin? May makikita po tayo sa kanyang salita. And Acts 7, verses 54 to 60. This is the story of Stephen. No? Na nandun na binabato na siya. Pero ito po yung example po ng forgiveness. Sabi doon sa Acts 7, verse 54. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man is standing at the right hand of God. And then sabi diyan, Jesus, okay, I see heaven, verse 57, yeah, hanggang verse 60 po tayo. Okay, yan. Okay, hanggang verse, okay, tayo natin sandali. 54 to 60. Okay? So makikita po natin dito si Stephen na habang siya po yung binato siya hanggang sa kanyang kamatayan actually. No? Because of his faith in the Lord Jesus Christ. Pero habang binabato siya, siguro tayo kung tayo yon,
na binabato ka, hindi mo basta-basta masasabi na Lord, no, patawarin mo sila. Hindi mo basta-basta masasabi yun, isn't it? Sinasaktan ka na nga nila maiisip mo pa ba na sabihin na, Lord, patawarin mo ang mga taong ito? Nandun na binabato ka na hanggang sa kamatayan mo. Yun yung ginawa po nila kay Stephen. No? So, makikita po natin dyan na ganito po yung kanilang ginawa kay Stephen po. Okay, 57. At this, they covered their ears. No? And yelling at the top of their voice, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witness laid their coats at the feet of a young man named Saul. Saul, which is changed, siya po si Apostle Paul, na naging Apostle Paul. Witness pa si Saul during that time. Verse 59. Okay, hanggang 60. Okay. So, in verse 59, sabi ulit dyan, I am in verse 7. Chapter 7. Okay. Yan. Ano na yun? Acts 7. Okay. So, sabi po dyan sa verse 59, while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Kung tayo kaya, yung nasa sitwasyon ni Stephen, kaya ba nating gawin? Habang pinapahirapan ka, naghihingalo ka na, nararamdaman mo yung sakit kasi binato siya stone him. And then, sasabihin mo pa rin ba, Lord, forgive them. No? Ang ganda ng kanyang panalangin. Kaya talaga yung pagiging disciple of the Lord Jesus Christ, we need really to self-denial na tinatawag. This is one way, isn't it? Ng pagiging self-denial natin na you can do that just like Stephen. Kasi kung ako nga iniisip ko, sabi ko, grabe, no? Kaya ko kaya ito? But we need to do it. Kasi they are the example. Kaya nga po naririto sa kanyang salita to remind us. Minsan nga hindi nga tayo binabato, salita lamang. Grabe na, di ba? Grabe na yung hurt na nararamdaman natin. No? Words lang, yung simpleng word nga lamang kung tutuusin. Napakasimpleng salita. Nararamdaman mo na yung sama ng loob, yung sakit. Samantalang ito talagang literal na naramdaman niya yung sakit. No? At kung titingnan natin ano yung kanyang kasalanan, ang kasalanan lamang po niya ay yung kanyang faith sa Panginoon. Na meron siyang pananampalataya kay Jesus. Kaya they are an example ng tinatawag na forgiveness. Another po, and Luke 23 verse 34. No? Kaya nga sabi rin ng ating Panginoong Jesus, and Luke 23 verse 34. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Kung tayo yun, hindi natin pwedeng sabihin. Nakikita mo na ng ginagawa nila sa'yo, and then sasabihin mo, Lord, patawarin mo sila. Hindi po nila alam yung kanilang ginagawa. Isn't it? So, they are an example na kinakailangan talaga na there is forgiveness. Ano man ang ginagawa ng tao, we need to forgive them. Colossians 3 verses 13 to 14. Kaya sabi diyan, bear with each other and forgive one another
If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Kaya ano man po yung ginagawa nila sa atin, just release our forgiveness. No? Para safe po tayo. No? Safe po tayo pag inire-release natin yung ating forgiveness sa kanila. Verse 14. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Kaya nga, yung puso talagang palaging punuin ng pagmamahal. Remember, love covers the multitude of sin. Dahil kung may pagmamahal sa puso, ano man yung ginagawa nila sa'yo, normal na masaktan tayo because we are still in the flesh. Pero abnormal po yung nagtatanim ng sama ng loob. Okay? Kaya kung nasasaktan ka, it's just normal because we are still in the flesh. Pero kung nandun na po na nagtatanim na ng sama ng loob, iba ang usapan na yon. Yun na yung kinakailangan talaga na ma-release po tayo in that unforgiveness. No? So wag po nating hahayaan na parating ang year 2024 na hindi po tayo nakapagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Hindi man natin sila maabot, in your prayer, just release your forgiveness. Kahit na hindi mo feel, no, do not depend on your emotion. Because you know, emotion is deceiving. Nakaka-deceive po ang emotion. Kaya nga, we as a Christian, we always exercise faith. No? Kaya, pag nandun na, Lord, pinapatawad ko yung taong nagkasala sa akin. Believe it. Kahit na hindi mo feel. Kahit na medyo meron pa, basta believe it. No? It is by faith. And I believe God will honor your faith. Amen? Okay. Ang number 3 process. Number 3 process is that acceptance. Acceptance. Balik tayo ulit sa magkapatid na ito. In Genesis 33, verses 10 to 12. Okay, sabi dyan. No, please, said Jacob, if I have found favor in your eyes, accept this gift from me. For to see your face is like seeing the face of God. Now that you have received me favorably, sabi ni Jacob, okay, verse 11, please, accept the present that was brought to you. For God has been gracious to me, and I have all I need. And because Jacob insisted, Esau accepted it. Verse 12. Then Esau said, let us be on our way, I'll accompany you. So acceptance. In order to have reconciliation, both parties need to have acceptance. Amen? Accept. Kasi kung hindi rin po natin tatanggapin, no, humihingi na nga ng tawad sa'yo, hindi mo patanggapin, no, it needs acceptance. Kaya kung may nag-sorry, sorry. It's okay, di ba? Ganun yung ginagawa natin. Magic word nga ang sorry no? As long nag-sorry sila, kahit na medyo feel mo pa rin yung sakit, di ba? Pag sabing sorry, it's okay. Kahit na medyo nararamdaman mo yung sakit. Talagang nasasaktan si Sister Joy. Joy. May joy the first, joy the second dito. But anyway, God will help you. So, it's not a coincidence kasi Monday group ka, Wednesday ngayon. So, praise the Lord, no? So, acceptance, kailangan po dito. Para magkaroon po ng reconciliation, acceptance, tanggapin. No. Masakit yung ginawa. Accept kung yun yung nararapat para ma-release ka, why not do it? Amen. Isn't it? So, this is process nga ng reconciliation yung ating pinag-uusapan.
Kasi kung hindi mo ina-accept yung isang tao, hindi ka rin marirelease eh. No? We need to accept. Kasi hindi na natin maibabalik yung nangyari na. Remember that? Hindi na pwedeng maibalik ang nangyari na. Ang gagawin mo na lang, just accept it. Isn't it? Tapos na eh. No? So, do not dwell on the past, ika na. Do not dwell on the past. Kasi nangyari is nangyari na. Kahit na anong gawin mo, nangyari na. Tapos na. Isn't it? So kapatid yan, so there is an acceptance between Jacob and Esau. So nagkaroon po sila ng reconciliation, silang magkapatid. Okay. So ganun din po sa ating buhay mga kapatid. No? May mga bagay-bagay na nangyari sa buhay natin na maaaring hindi natin makalimutan. No? But we need to accept it. Kasi nangyari na. Unless kasi na hindi mo siya tatanggapin, you will not release from that situation. Kasi nangyari na, edi tanggapin mo na. It's happened already. At maaaring it's a lesson, no? Meron kang natutunan in that situation, na ito ay magsisilbing aral. Na sa darating pang bukas sa buhay ay hindi na mangyari. Kasi kung titingnan po natin, lahat po ng nangyayari sa buhay natin, there is a reason and there is a purpose of God. Meron at meron pong itinuturo ang Diyos sa buhay po natin. Iba't iba po ang sitwasyon ng bawat isa. Iba't iba ang nararanasan natin. No? Pero on the other hand, meron at merong lesson na gusto pong ibigay ang Panginoon kung bakit naranasan natin ang isang sitwasyon. So, kung may mga bagay man na nangyari sa buhay, masaya man, masakit man, mapait man, nangyari na, just accept it. Okay. Ako, nag-iisip sila. Meron akong hindi ma-accept noon. It's part of reconciliation. Acceptance. Kasi tingnan mo, pag in-accept mo yung isang bagay, there's something ba na nangyayari? Parang nakawala ka ba sa hawla? Kasi mararamdaman mo na talagang nasa totoong mundo ka na. Kasi natanggap mo na eh. Okay. In Matthew chapter 10 verse 40, sabi po doon, anyone who welcomes you, welcomes me, sabi ng Panginoon. And anyone who welcomes me, welcomes the one who sent me. Even in our faith. No. Sabi ng Panginoon, ang sino man na tumanggap sa iyo, tumatanggap rin sa akin. So, acceptance. Kailangan talaga ang acceptance. Okay. So, what are the three processes involved na pinag-aralan po natin? Preparation. In preparation, we need to have a repentant heart. Maging prayerful po tayo. Magkaroon ng peace offering. Okay. Number 2, sinasabi natin forgiveness. So, magpatawad sa mga taong dapat patawarin at humingi rin tayo ng tawad sa mga taong ginawa natin ng hindi tama at patawarin din po natin ang ating sarili. And number 3, acceptance. Tanggapin. Kasi nangyari na po ay tapos na. So, tanggapin and it will be a lesson for us para sa next, alam mo na ang mga dapat at hindi mo dapat gawin sa buhay. And our conclusion, Romans 5 verses 10 to 11. Sabi po dyan sa Romans 5 verses 10 to 11, for if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Verse 11, not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Praise the Lord. No? So kung tayo nga, dati,
na kaaway ng Diyos. Dati na naging anak ni Satanas, but because of the Lord Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng reconciliation. And now we are called children of the living God. No, we are no longer enemies of God, na reconciled. Not only that, maraming ginawa ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Especially, binigyan po niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, there is peace sa buhay natin. Kaya nga tayong mga mananampalataya, no, mamuhay po na may kapayapaan sa mundong ito. Kaya, pag sinasabi natin Kristiyano, kapatid, be sure na wala kang kaaway. At magtatapos po ang year 2023, parating po tayo sa 2024 na still mabuhay po tayo ng may kapayapaan sa mundong ito, and of course, be a peacemaker in this world. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Natunay nga po, Panginoon, patuloy na tinuturuan mo po kami o God. Lord, ilang araw na lamang po at matatapos na po ang year 2023. Alam po namin, O Lord, na napakarami pong mga senaryo, mga nangyari sa buhay po ng bawat isa. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil maganda man, mahirap man, mabuti man, o mapait man, Panginoon. Pero alam po namin, O God, na napagtagumpayanan po namin, Lord. At sa papalapit na year 2024, alam po namin, O Diyos, na marami pa pong mga challenges ang darating sa buhay po namin. Pero alam po namin, O God, na ito po ay aming mapapagtagumpayanan dahil patuloy, Panginoon, na Ikaw ang nais naming makasama sa pang-araw-araw na buhay po namin sa mundong ito. Kaya patuloy, O Diyos, na hawakan mo po ang buhay ng bawat isa at patuloy na gamitin mo po kaming daluyan ng pagpapala. Maraming salamat, O Diyos, at ibinibigay ko po sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa ating MC.